Ang lahat sa ating buhay, hindi natin kayang kontrolin. May mga mangyayaring hindi natin inaasahan. May mga mararanasan tayo na hindi natin kagustuhan. May mga pinagplanuhan na hindi maisa sa katuparan. At ganyan ang buhay. Talagang ganyan. Kaya, hindi tayo dapat patalo sa lungkot. Hindi tayo dapat patalo sa takot at sa pag-aalala. Sapagkat hindi naman yan ang katapusan ng lahat. Kung yung plano natin sa buhay ay plano rin niya para sa ating buhay, bakit niya hayaan na mawala yan? Bakit niya hayaan na masira yan? Lalo pat kung tayo sa kanya sumusunod naman. Malakas po ba ang control ninyo sa mga bagay-bagay sa buhay? Yung gusto nyo, lahat planchado, planado. I think may pagkaganito ako. Marami naman po itong magandang naidudulot sa akin mula noon hanggang ngayon. Also, may mga pangit na naidudulot din. Kaya, lately, naitanong ko na rin, kailangan ko ba talaga itong baguhin? Halimbawa po sa magagandang naidudulot nito sa akin, matagal ko nang na-maintain ang waistline ko na hanggang 29 lang. Magiging 29 and a half, pero hanggang dun lang. 30, pero babalik agad. Mabilis ng 29. Kaya yung mga damit ko na 5 years ago, hanggang ngayon ay susuot ko. In fact, yung suot kong alba ngayon, parang sutana, yung panloob, ito ay alba ko pa nung seminarista pa ako. So ito ay around 20 years na. Walang adjustments na ginawa dito na isusuot ko pa rin. Kasi nga, malakas ang kontrol ko sa pagkain. Hindi tulad ng iba sa inyo. Joke lang po. Kahit gustong-gusto ko yung pagkain. Kakain ako, but in moderation. Ngayon, kung makalimot ng kaunti, napalakas ng pagkain, naku, nakatanim na yun sa isip ko. Kinabukasan, magda-diet na ako. Kumbaga, naiisip ko, marami kang nakain kahapon. Dapat dieta ka ngayon at exercise na din ngayon. Ganyan po kalakas ang kontrol ko. At hindi lang sa pagkain, sa marami pang bagay. Kaya nga sabi ko, marami itong magandang naitutulot sa akin. Katulad ng may disiplina ako sa paggasta ng mga bagay na para sa akin. Yung paggamit ng TV o ng internet, ay, antindi ng disiplina ko dyan. At yung pagbibigay ng priority sa mga bagay na tunay na mahalaga. Halimbawa, ang relasyon natin sa Diyos at sa pamilya. On the other hand, may mga pangit ding naidudulot. Kasi yung pagiging malakas ng kontrol ko sa mga bagay-bagay sa buhay, ang nagiging dahilan din naman ng marami ring mga disappointments, loneliness, frustrations sa buhay. Halimbawa, pag nagulo yung schedule ko, kasi may kinakailangang emergency na kausapin ng tao, kinakailangan may problemang dumating, kailangan agad na solusyonan, o kaya yung kaso ng mga patay na pinaglamayan na ng 2 linggo. Takpo sasabihin, mimisahan, kasi ililibing na kinabukasan. Kasi 2 linggo eh. Nandiyan na, pagsusugalan pa. Hindi naisip ang misa. Tapos kung kailang ililibing kinabukasan, saka mo ko sasabihan. Hindi naman ako naggalit ng tahasan, pero sa loob ko kumukulot. Hindi ako nakapagsasalita ng masama. Pero sa loob ko, naiinis ako. Nandyan din ang pag hindi nasusunod yung gusto mo kasi tinuro mo na, sinabi mo na, tapos ganun pa rin sila. O kaya, nablangko ko sa sermon, may thought na hindi ko nasabi dahil na-distract ako. O kaya, nung isang gabi, hindi talaga ako nakatulog dahil may kaibigan akong pinagtiwalaan ko, pero niloko. Yun. So nakita nyo na, kaya lately, naitatanong ko, itong pagiging malakas ng kontrol ko, kailangan ko bang i-maintain? Or kinakailangan kong baguhin? Hanggang sa may lumabas na sagot mula sa ating first reading ngayon. Kasi dito, narinig po natin kung paanong inutusan ng Diyos sa pamamagitan ng anghel si Felipe na pumunta ng Gaza. Ang iwan niya ang Jerusalem, ito'y desyerto. Kumpara sa Jerusalem, mas okay sa Jerusalem. Mas gamay niya doon. Now, kung titingnan po ninyo yung background ng paglilingkod ni Felipe, lalo na sa Acts chapter 6, kasi chapter 8 yung binasa natin, okay siya. He was doing well in his ministry. Patunay na organisado siya.
well-planned yung mga executions na ginagawa niya. Hindi naman siya pagtitiwalaan sa binigay sa kanyang katungkulan kung hindi siya ganihan. Organisado, pero nang tawagin ng Diyos, umalis ka dyan, punta ka sa Gaza, sa may disyerto, nang hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya doon, nang hindi niya alam kung anong gagawin niya doon, walang definite na instruction, sumunod siya sa Panginoon. Walang keme-keme, walang bakit, walang papaano, walang reklamo. Yun ang naging sagot sa lately ay tanong ko, kailangan ko bang baguhin o i-maintain ang pagiging makontrol ko? And suddenly it dawned on me, pwedeng ganito maging organisado pa rin, maging disiplinado pa rin, pero laging maging bukas sa mga nangyayari sa buhay, lalo na sa mga plano ng Diyos sa ating buhay. Baguhin ang pagiging makontrol in such a way na ito'y kontrolin, na ito'y itame. At matetame ito, makokontrol ito kung pakokontrol tayo sa Diyos, sa Kanyang kalooban para sa atin. Minsan po ay mayroong nagsabi, failure to prepare is preparing to fail. Ang kabiguan daw pong maghanda ay paghahanda na rin para mabigo. Ibig sabihin, kailangan naghahanda pa rin tayo, nagpaplano pa rin tayo, disiplinado pa rin tayo. Ang sabi nga natin, di ba, daig ng maagap ang masipag. Kaya lang, we must be flexible. We must be open-minded. In as much as ang lahat sa ating buhay, hindi natin kayang kontrolin. May mga mangyayaring hindi natin inaasahan. May mga mararanasan tayo na hindi natin kagustuhan. May mga pinagplanuhan na hindi maisa sa katuparan. At ganyan ang buhay. Talagang ganyan. Kaya, hindi tayo dapat patalo sa lungkot. Hindi tayo dapat patalo sa takot at sa pag-aalala. Sapagat hindi naman yan ang katapusan ng lahat. Ang magandang isipin lagi ay kung may plano tayo sa buhay, ang Diyos ay mayroon ding plano sa ating buhay. Jeremiah 29:11, the Lord says, "For I know the plans I have for you." Di ba napakasarap isipin ito, na may plano para sa atin ang Diyos, na hindi tayo nilagay sa mundong ito at bahala ka na dyan sa buhay mo. May plano siya. At gagawin niya yun habang tayo nabubuhay. Siya na nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan ng salita lang. Siya na nagawa ng paraan na paglabanan kahit ang pinakakapangyarihan ng demonyo, which is ang kasalanan ng kamatayan. Siya na kayang magbukas anuman ang nakasaradong pintuan. Siya na pwedeng maglagay sa atin in the right place at the right time, anytime. Siya na po pwedeng magtuwid ng mga kabuktutan, kamalian, at magpuno ng mga kakulangan. Siya ang mas may magandang plano para sa atin. Baka nga ang dahilan kung bakit hinayaan niyang masira ang mga plano natin ay upang mas matupad ang kanyang mas magandang plano para sa atin. Kasi kung yung plano natin sa buhay ay plano rin niya para sa ating buhay, bakit niya hayaan na mawala yan? Bakit niya hayaan na masira yan? Lalo pat kung tayo sa kanya sumusunod naman. Kaya lagi nating tatandaan, we are not starting from scratch. Masira man ang mga magandang plano, we are not starting from zero. We are starting from something. Believe that something better is coming. Pagsisimulan niya, kahit yung mga nasira nating plano, lalo pat kung pagmumulan ng kababa ang loob natin ito, lalo pat kung pagmumulan ng mga bagay na matututunan natin sa buhay ito, lalo pat kung pagmumulan ng pagiging mas malapit natin sa Diyos, ang lahat ng kabiguang ito. We are not definitely starting from scratch. God is starting from something. Hindi naman mapag-aksaya ang Diyos Gagamitin niya kahit ang mga kabiguan natin. Sa papaanong paraan, we do not know. Ang sabi dito sa Ebanghelyo, tuturuan ng Diyos sa mga lumalapit sa Kanya. Pero kung paano niya na tayo tuturuan, sa paraan na hindi maisasakripisyo ang pananampalataya natin sa Kanya na Kanyang inaasahan. Without faith, ang sabi sa Bible, it is impossible to please God. Kaya wag natin expect na explain niya. Ituturo niya ang lahat sa atin sa isang turuan lang. Hindi Kasi kung explain niya ang lahat sa atin, kung paano mga stumbling blocks sa ating buhay ay magiging stepping stone natin sa tagumpay, kung paano ang mga problems natin ay magiging blessings, hindi niya explain sa atin yon. Kasi, paano tayo sasampalataya pa sa Panginoon pag ganon? Kung alam na natin ang lahat ng iyon. Yun pa naman ang hinahanap niya, tayo sumampalataya sa Kanya. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating banal na misa.
magplano, maging disiplinado, dapat always ready pa rin. Pero at the end of the day, Lord, nagawa ko na, ikaw na po ang bahala. Ipagpasa Diyos pa rin natin. We cannot control everything. Only God can, but we have to trust Him.